panibagong yugto ng vlog na ito. Samahan niyo ako na i-frozen tong mga gulay na to para maiwasan natin ang pagkabulok. Tara, samahan niyo ako mula umpisa hanggang dulo. Ayan nga pala yung mga pinigals ko na pipino. At nagpickles din ako ng siling labuyo tapos sinamahan ko ng siling haba o siling panigang. At pagkatapos guys, sa araw na ito, samahan niyo ako na i-frozen ang mga gulay na yan para hindi na masira. Ang tagal na kasi namin binili yan. Halos ang linggo na. Yung iba nga dyan parang inaamag na at medyo malambot na rin yung carrots. Kaya tara, samahan niyo ako na i-frozen tong mga gulay na to para humaba ang shelf life at hindi tayo masayangan ng mga gulay. Gawin din niyo ito sa mga bahay ninyo para hindi kayo masayangan o masiraan ng gulay. Suportahan natin ang ating local farmers para hindi na oversupply lagi ang kanilang mga pananim. Bumili tayo ng maraming gulay at gawin natin ng paraan para mag-preserve ito. Tulungan natin sila para hindi masira ang kanilang mga pananim. Maraming paraan para hindi tayo masiraan ng gulay. Yung mga ibang gulay pwede natin gawing atsara or pickles. Tulad ng gagawin ko ngayon, pwede naman natin itong i-frozen. Iba-blanch lang natin yung mga gulay. Tapos, ilalagay na natin sa freezer. Yan nga palang ginagawa ko Julien's cut. Yan kasi gagamitin ko para sa mga pansit kung gusto ko magluto ng pansit. Pagkatapos magagawa din ako or maghihiwa din ako ng dice na cut para naman kung maglalagay naman ako sa mga fried rice or maglalagay naman ako sa mga gusto kong iluto tulad ng sopas. Kung maglalagay ako ng carrots, ang hiwa ko naman ay dice cut. At pagkatapos yung iba naman, gagamitin ko kapag gusto ko mag-carrot beans okoy. Yung iba naman, gagamitin ko para sa gulay ni Tikila. Tapos yung iba naman, gagamitin ko para sa mixed veggie. Kaya maraming paraan guys para hindi tayo masiraan ng gulay. Ayan naman, gagamitin ko yan pag nagluto ako ng apritada o kaya naman ng chicken curry. Pagkatapos, hiwain lang natin yung mga gulay natin. Depende naman sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gusto ninyo. Kung depende sa inyo kung saan ninyo gagamitin ang mga gulay ninyo. Ako kasi gagamitin ko yan para sa sopas. Gagamitin ko naman yung iba para sa pansit. At yung iba naman para sa mixed veggie. At yung iba naman panggisa. Yung iba naman para sa gulay ni Tikila sa aming baby dog. Depende sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gagawin ninyo sa gulay nyo. Kasi depende naman sa inyo kung saan ninyo yan gagamitin or ilalagay. Yung iba kasi niyan gagamitin ko sa okoy. Yung iba naman gagamitin ko nga sa curry or apritada. At least, hindi siya masisira kasi lalagay lang siya sa freezer. Ngayon nga palang summer is harvest season ng mga farmers natin. Maraming gulay sa palengke na binabagsak na napakamura, lalo na dito sa lugar namin. Kaya kami, pag pumupunta kami ng market, marami kami bumili ng mga gulay. Para maiwasan yung pagkasira, ang ginagawa ko, pinoprosen ko yung iba. Yung iba naman, ginagawa kong pickles. Yung iba, pwede naman ninyo yung gawing atsara. Lalo na yung mga madaling masira talaga. Para maiwasan natin yung pagkasira o pagkabulok ng gulay, kailangan gawin natin yung paraan para ma-preserve ang ating mga pagkain at matulungan din natin ang ating mga local farmers. Kasi kung tutusin, wala namang dahilan para masiraan o mabulukan tayo kung lahat naman ay gagawa natin ng paraan. At kung lahat naman tayo ay magtutulungan, ayan, natapos ko na lahat hiwain yung mga gulay. Nagpakulo na ako ng tubig na mainit at nagready na rin ako ng tubig na may ice water. Para pagtapos kong i-blanch yan, ilalagay natin dyan sa may tubig na malamig para mag-stop ang cooking process niya. Yung pag-blanch time nga pala ng mga gulay natin is depende yan sa cut ng gulay nyo, 1 to 2 minutes. Kung buo naman or malaki yung mga gulay ninyo, pwede ninyo i-blanch yan ng 2 to 5 minutes. Depende yan kung anong klase yung gulay. Kung carrots yun, siguro mga 2 to 3 minutes or 5 minutes kung yung cut ninyo is buo or malalaki. Yung mga klase ng gulay na hiniwa ko, 1 minute lang, okay na sa blanching yan. Kaya hinahango ko na kagad.
Pagkatapos niyan, ilalagay ko lang yan sa mga lalagyan at patutuluin maigi para hindi masyadong marami yung tubig. I-dry natin maigi. Kung meron kayong vacuum sealer, pwede ninyo i-vacuum sealer yung mga gulay na yan bago ninyo ilagay sa freezer. Kaya nga pala ako nagpipikil sa mga gulay kasi isang buwan bago kami makabalik ng market kasi malayo nga yung bahay namin sa town proper. Kaya ang ginagawa ko para hindi kami masiraan at tumagal ang mga gulay, nag-frozen ako ng mga gulay at nagpipikils. Kaya gawin nyo na rin ito sa mga tahanan ninyo. Tsak na makakatipid kayo at nahaba ang buhay ng gulay ninyo at hindi kayo masisiraan yan mga par. So, ayan nga pala, mixed veggie yan. Tapos, ilagay ko lang sa ziplock. Tapos, bago ko ilagay, yung iba naman, ilagay ko sa labo. Inati ko kasi yan sa 3. Depende kung anong klaseng luto ang gagawin ko. Para hindi lahat ilalabas ko sa freezer kapag gagamitin ko. Nakahati na yan sa 3. So, ayan, ilagay na natin sa freezer yan, mga par. Tomorrow. Kinaumagahan nga pala, naisip ko na magluto ng okoy. Carrot beans ang gagamitin ko. At syempre magluluto din tayo ng gulay ni Tequila. Yung sayote na hiniwa ko at ginawa kong dice. Tara samahan nyo ko na magluto para mapakita ko sa inyo kung ano itsura ng mga piniracer natin kagabi. 2:00 na nga pala ako ng madaling araw natapos niyan sa paghihiwa at pagbablanch. Ayan naman ang gulay ni Tequila. Kukuluan lang natin yan. At tapos ayan naman, titimplahan lang natin ng sibuyas. 'Di ba? Napakadali ng preparation kasi kung ano na lang yung ilalagay mo, maglalagay ka na lang ng sibuyas o anong titimpla mo, ganyan na lang, 'di ba? Ganyan din ginagawa ko kapag magluluto ako ng pansit, ilalabas ko lang sa freezer yung sahog ko. Dadagdagan ko na lang ng repolyo 'yan at kung anong pang gulay na gusto kong i-add. Pagkatapos niyan, napakadali pa sa trabaho kasi hindi ko na kailangan magbalat at maghiwa pa ng gulay. Ilalabas ko lang sa freezer, ilalagay ko lang sa labas at pag nawala na yung ice, lulutuin ko na. So, ayan, meron na tayong Baguio beans okoy. So, tara, let's go. Sa susunod na vlog ko, ipapakita ko nga pala yung lunchtime namin na yan. Kasi nagluto din ako dyan ng talong at ng Baguio beans okoy. Kaya ano pang hinihintay nyo mga par? Gawin nyo na to sa mga bahay ninyo. Tsak na makakatipid kayo. At tsak na hindi kayo masisiraan ng gulay. Kaya bumili na kayo mga par ng gulay sa palengke ninyo. Mas makakamura kayo kung maraming kayong bibiling gulay na per kilo. Kasi yung pa isa-isa lang ang kukunin ninyo kasi mas mahal ang bigay nila kapag paunti-unti. Kaya kung ako sa inyo, mas bibili ako ng per kilo. Ayan nga pala ang ating okoy beans. Ang ating carrot beans okoy. Favorite nga pala namin yan lutuin sa bahay kasi parang karne na. Hindi mo akalain na gulay pala siya. Ayan nga pala yung ginawa kong pickles. Tapos ngayon, hindi na ako gagawa ng suka para sausawan ng okoy. Ayan lang, solve na tayo. Mas less sa gawain kapag ganyan yung mga ginagawa natin sa gulay. Hindi na tayo na bubulukan. At syempre, less sa mga trabaho pa sa paghihiwa. Hindi ka laging mag-prepare. Bubukas ka lang ng rep, ilalabas mo lang kung ano yung mga nagawa mo at na-preserve mo na. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na to sa mga bahay ninyo. Mas mapapabilis ang lahat ng gawain ninyo. Kaya mga kamaskarap, mag-preserve na rin kayo ng mga gulay para maiwasan natin ang pagkasira at pagkabulok ng mga gulay natin sa bahay. At syempre matutulungan din natin ang ating mga local farmers. Hindi na sila ma-oversupply ng mga gulay. At syempre hindi rin tayo masisiraan. Kung magtutulungan tayong lahat, walang matatapon at masasayang. At syempre ito nga pala, pinapaborito ko sa lahat, yung Tiki Man Time. At sa nga pala, maraming salamat pala sa mga nanood ng video na to mula umpisa hanggang dulo. Sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe na kayo. At syempre huwag niyo kalimutan na i-click ang notification bell button para laging update sa mga bagong video ina-upload ko. At hanggang sa susunod na vlog mga par. See you at salamat. Like and subscribe.